Kabanata 671. Ipinikit ni Maisie ang kanyang mga mata. Hinding-hindi maghahinala si Eugene kay Riley, at hindi alam ni Riley na ikaw ang naglabas ng balita. Maliban sa ating dalawa, tumingin sa kanya si Barbara at sinabing, naniniwala ako sa iyo. Pero syempre, kung pinaghihinalaan ka niya, pwede mo rin akong ibenta. Umiling si Maisie at seryosong sumagot, hindi ko sisirain ang pangako ko sa iyo, at tungkol sa video, gagawa ako ng paraan para makuha ito para sa iyo. Nang lumabas si Barbara sa Seoul at umalis gamit ang kanyang sasakyan, ang babaeng sakay ng asul na kotse sa hindi kalayuan ay tumingin sa kotse na papalayo at nakasimangot. Hindi ba si Barbara yon? Alam ni Maisie kung sino si Barbara, ngunit hindi niya inaasahan na makakabangga siya rito. Kilala kaya niya si Maisie? Sa gabi, sa Black Gold. Ang sikat ng araw mula sa kanlurang araw ay tumama sa mesa sa pamamagitan ng kisame hanggang sa sahig na bintana. Nakaupo si Nolan sa isang leather chair habang nakayuko ang ulo habang inaayos ang mga dokumento sa harap niya. Ang ilaw sa kanyang profile ay lalong nagpatingkad sa perpektong linya sa kanyang mukha. Kumatok si Quincy sa pinto, at sumagot si Nolan nang hindi itinaas ang kanyang ulo. Pasok. Lumapit siya sa desk at sinabing, Mr. Goldman, binura ni Miss Chase ang kanyang impormasyon sa pagpapareserba para sa gem hunting event. Tinanggal din niya pareho ang impormasyon ni Miss Vanderbilt at Miss Hill. Para sa akin ay hindi niya sinusubukang samantalahin si Miss Vanderbilt. Kung gusto ni Barbara na samantalahin si Maisie, dapat ay binura na lamang niya ang kanyang impormasyon at panatilihin ang impormasyon ni na Maisie at Riley para kay Eugene na imbestigahan silang dalawa. Gayunpaman, hindi niya ginawa iyon. Inangat ni Nolan ang kanyang ulo at sinabing, ano man ang kanyang intensyon, bantayan siya. Tumigil siya sandali bago nagtanong, how about Katrina? May ginawa ba siyang galaw? Umiling si Quincy. Nope, iniiwasan siya ni Eugene mula nang ma-expose ang kanilang relasyon. Ngunit sina Miss Vanderbilt at Seyday ay hinanap si Barbara ngayon. Itinabi ni Nolan ang mga dokumento at nahulog sa pagmumuni-muni. Dumating ang gabi, at unti-unting nagdilim ang langit. Napansin ni Maisie na sinisiyasat ni Nolan si Barbara sa pamamagitan ng kanyang computer. Paglabas niya ng banyo pagkatapos niyang maligo, ipinakita sa kanya ni Maisie ang material at nagtanong, bakit mo sinisiyasat si Barbara? Nagkunwari si Nolan na masama ang loob at sumagot, ano sa palagay mo? Napangiti si Maisie, nag-aalala ka ba na baka saktan ako ni Barbara? Uminto si Nolan sa kanyang harapan at sinabing, siya ang naglantad sa relasyon ni na Eugene at Katrina sa media. Hindi lang iyan, inimbitahan din niya kayo ni Riley sa gem hunting event. Siyempre, nag-aalala ako sa'yo. Kinulo ni Maisie ang kanyang buhok at nagtanong, so, may nahanap ka ba? Hinawakan ni Nolan ang kanyang palso at sinabi sa isang seryosong mukha, sa tingin mo ba ako ay isang 3 taong gulang na bata? Well, hindi. Nagtaas siya ng kilay at mahinang tumawa. Mas madali kang hawakan kumpara sa isang 3 taong gulang na bata. Natigilan si Nolan. Alam ko ang lahat tungkol kay Barbara, at sigurado akong alam mo ang tungkol sa relasyon nila ni Katrina. Ang target niya ay si Katrina, at ibinabalik ko lang ang pabor sa kanya. Total, malaki ang naitulong niya sa akin sa paghila kay Mr. Ludwig pababa. Kumuha ng tuwalya si Maisie, tumayo na nakatatingkayad, at sinubukang tulungan siyang patuyuan ang kanyang buhok. Bakit hindi mo rin ako tulungan, Nolan? Hindi ba nag-aral ka ng computer science sa kolehiyo? Pinulupot ni Nolan ang kanyang braso sa kanyang baywang at nagtanong. Paano mo nalaman na nag-aral ako ng computer science sa kolehiyo? Ngumiti siya at sumagot, ikaw ang. Nagsabi niyan sa akin. Wala siyang anumang alaala tungkol dito, ngunit naaalala pa rin niya ito. Ito ang unang pagkakataon na humingi siya ng tulong sa kanya, kaya lumapit siya at nagtanong, ano ang kailangan mong gawin ko para sa iyo? May video sa phone ni Katrina. Tungkol ito kay Barbara, at maaaring negatibong makaapekto sa reputasyon ng mga Chase kung ito ay lumabas. Nakapulupot si Maisie sa kanyang leeg, at may ngiti sa dulo ng kanyang mga labi. Dahil maaari mong i-hack ang mga laptop ng ibang tao, sa palagay ko ay hindi dapat maging problema para sa iyo ang pag-hack sa telepono ng ibang tao, tama ba? Kabanata 672. Tinala siya ni Nolan sa mesa at kinulong siya ng mahigpit sa malalakas nitong braso. Tinaikit niya ang kanyang noo sa noo niya at nagpakita ng nakakalokong ngiti. Paano mo ako babayaran? Pinulupot ni Maisie ang kanyang mga binti sa kanyang baywang at sunod-sunod na halik ang ginawa sa kanya. Ang katawan ko. Ano sa tingin mo? Iyan ay maganda para sa akin.
Seryoso at walang pagdadalawang isip na sagot ni Nolan. Kinaumagahan, isang sinag ng sikat ng araw ang tumama sa kama sa pamamagitan ng siwang ng mga kurtina. Lumingon si Maisie sa gilid ngunit walang nakitang tao sa tabi niya. Unti-unting bumabalik sa kanya ang kanyang sentido nang marinig niya ang tunog ng pagtapik ng keyboard. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at bumangon sa kama. Hindi niya alam kung kailan nagising si Nolan. Nakaupo siya sa likod ng kanyang mesa, nagtatype sa kanyang keyboard habang nakatitig sa kanyang computer. Tumingin siya sa orasan, 7 AM pa lang. Nang iangat ni Nolan ang kanyang tasa ng kape, itinaas niya ang kanyang ulo at napansing nagising na si Maisie. Tumingin siya sa kanya na may banayad ng ngiti sa kanyang mga mata habang nagtatanong, bakit hindi ka pa matulog ng kaunti? Nagising ba kita? Nakayakap sa isang unan, humikab si Maisie at sumagot, bakit ang aga mong nagising? Humigop si Nolan ng kape bago ibinaba ang tasa at sumagot, syempre, tinutulungan kita. Natigilan si Maisie. Noon niya lang naalala ang mga sinabi nito sa kanya kahapon. Tinapon niya ang unan at bumangon sa kama. Pumunta siya sa likod ng mesa nito at ipinulupot ang mga braso sa balikat nito. Pero kailangan mo bang maging maaga? Napangiti si Nolan. Naisip ko na ngayon na ang pinakamagandang oras para i-hack ko ang kanyang telepono. Alam niya ang sinasabi ni Nolan. Ang isang tulad ni Katrina, na namumuhay na isang mayamang babae, ay tiyak na hindi madyay gising ng ganoon kaga. Sa madaling salita, hindi niya gagamitin ang kanyang telepono sa oras na ganito. Napatingin si Maisie sa screen na punong-puno ng mga code. Hindi niya maintindihan kung ano man ang nangyayari, ngunit may 6 na minuto pa bago nila mahak ang telepono ni Katrina. Gayunpaman, nang makita niyang 2 oras na itong tumatakbo mula sa ibabang kaliwang sulok, natigilan siya at lumingon para tingnan si Nolan. Na nagising ka ba ng madaling araw? Sa madaling salita, ibig sabihin ba nito ay 2 oras lang siyang natulog? Tumikim si Nolan at hinaplos ang pisngi nito gamit ang palad. Ayos lang. Wala akong masyadong gagawin sa opisina, para makapagpahinga ako mamaya. Samaan daw si Maisie at ipinatong ang baba sa balikat nito. Nilapit niya ang pisngi niya sa pisngi niya at ngumisi mula tenga hanggang tenga. Maraming salamat, honey. Ikaw ang pinakamagaling. Sandaling natigilan si Nolan, at namula ang dulo ng kanyang tenga. Matapos matagumpay na mahak ang kanyang telepono, tiningnan nila ang kanyang mga talaan ng tawag. Maliban sa ama ni Barbara, ang pinakatinawagan niya ay walang iba kundi si Eugene. Gayunpaman, bihirang sinagot ni Eugene ang kanyang mga tawag. Kahit nasagutin niya ang mga tawag nito, hindi tatagal ng 3 minuto ang kanilang pag-uusap. Ang mas ikinagulat ni Maisie ay ang dami ng videos tungkol kay Eugene sa kanyang phone. Nang malapit na siyang mag-click sa isa sa kanila, bigla siyang hinawakan ni Nolan sa kanyang mga braso at ipinikit ang kanyang mga mata. Huwag, hindi ako papayag na tumingin ka sa ganito. Bagamat walang malinaw na pagtingin si Maisie sa mga video, mas marami o mas kaunti ay nahulaan niya kung ano ang lahat ng ito. She chuckled. Bakit? Nag-aalala ka ba na baka madumihan ang mata ko? Hinawakan ni Nolan ang mouse sa isang kamay at iniskan ang mga video. Sinamantala ni Maisie ang kanyang pagkakataon at nagnakaw ng tingin sa kanila. Pagkatapos, inikat niya ang kanyang ulo at ibinaon ang kanyang mukha sa kanyang dibdib. Iwaw, grabe ito. Hindi niya inaasahan na makakahanap sila ng mga ganoong video sa telepono ni Katrina. Nilinggan siya ni Nolan, pinilit siyang tumingin sa kanya. Kinurot niya ang baywang niya bilang parusa at sinabing, sino ang nagsabi na sumulyap sa kanila? Nakaramdam ng pangangati si Maisie at namimilipit sa kanyang mga braso. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at tiningnan siya sa pagitan ng kanyang mga daliri. Paano ko malalaman na magiging ganoon ang uri ng video? Hindi ko akalain na ganoon pala ang libangan ni Katrina. Inisip niya na itinago ni Katrina ang mga video na ito para i-blackmail si Eugene. Marahil kahit si Eugene mismo ay hindi alam na si Katrina ay nag-save ng mga video na ito sa kanyang telepono. Kapag nailabas na ni Katrina ang mga video na ito, maaapektuhan ng husto ang reputasyon ni Eugene. Kabanata 673. Nang makita ni Maisie na nakatitig si Nolan sa screen, sarkastikong itinanong niya, gusto mo ba ang mga video na ito? Hindi ako, walang magawang sabi ni Nolan. Gayunpaman, bigla siyang napahinto bago niya natapos ang kanyang pangungusap nang may napagtanto siya. Na may ngiti na sumili sa gilid ng kanyang mga labi, itinaas niya ang kanyang baba at sinabing, bakit ako manunood ng mga video kung andyan ka naman? Namula ang mukha ni Maisie. Tumigil si Nolan sa panunokso sa kanya at sinabing, sige, balik tayo sa negosyo.
Ito ba ang video na hinahanap mo? Dahan-daang ibinaling ni Maisie ang kanyang ulo sa screen. Matagal nang nawala ang mga kasuklam-suklam na video na iyon, at ang video na naklik niya ay isang backup na clip na nasave ilang taon na ang nakalipas. Inikat niya ang kanyang katawan at umupo ng tuwid. Si Barbara nga ang nasa loob ng video. Bagamat nangyari ito ilang taon na ang nakalilipas, hindi gaanong nagbago ang kanyang hitsura. Si Barbara ay iniipit sa kama ng isang lalaki. Buong lakas siyang nagpupumiglas ngunit walang resulta. 2 minuto lang ang video, at sa dulo ng video, sinaksak ni Barbara ang lalaking lalabag sa kanya gamit ang kutsilyo sa mesa. Oo, heto na. Ito ang video. Tumanggaw si Maisie. Kinopya ni Nolan ang video at tinanggal ang video sa telepono ni Katrina. May malalaman ba siya? Tanong ni Maisie. Hinaplos ni Nolan ang gilid ng kanyang labi gamit ang kanyang mga daliri at sumagot, huwag kang mag-alala. Kahit mapansin niya, hindi niya malalaman kung paano nawala ang video. Sa isang coffee shop, ibinigay ni Maisie ang kinopyang video kay Barbara. Napatingin sa kanya si Barbara nang may pagtataka at nagtanong, paano mo ito nakuha? Hiniling ko kay Nolan na i-hack ang kanyang telepono at kunin ito mula doon, nakangiting sagot ni Maisie. Huwag kang mag-alala, na-delete na rin namin ang video sa phone niya. Hindi ka na niya kayang takutin. Sa pagtingin sa kinopyang video sa kanyang kamay, nakahinga ng maluwag si Barbara. Pagkatapos, same time niyang sinabi, maraming salamat, Maisie. Huwag mo nang banggitin, sabi ni Maisie. Bigla siyang may naalala at nagtanong, paano niya nakuha ang video. Kumunat ang noo ni Barbara. Hindi ko rin alam. Marahil ay may nag-install ng mga kamera sa silid na iyon noong panahong iyon. Ito ang pinakamagandang paliwanag na mayroon sila ngayon. Hinalo ni Maisie ang kape gamit ang isang kutsara at nagtanong, so ano ang susunod mong gagawin? Mahigpit na kinuyam ni Barbara ang kanyang telepono at mahinahong sinabi. Ngayong wala na siyang anumang bagay sa kanyang mga kamay na nagbabanta sa mga chase, dapat ko pa ring gawin ang dapat kong gawin. Inangat ni Maisie ang kanyang ulo para tingnan siya at makahulog ang sinabi, sa totoo lang, wala kang kailangang gawin sa kanya. Si Eugene ay hindi kailanman nais na pakasalan siya. Kahit na wala kang gawin, hindi siya papakawalan ni Eugene ng ganoon kadali. Natigilan si Barbara at nalilitong tumingin kay Maisie. Pagkalipas ng 2 araw, bumalik si Eugene sa Stanford Manor. Nakapout na bati ni Katrina kay Eugene nang sa wakas ay pumayag na itong puntahan siya. Eugene, na-miss kita ng sobra. Nilagay niya ang mga kamay niya sa balikat niya at ipinakita sa kanya ang singsing. Eugene, sa tingin mo ba maganda sa akin ang singsing na ito? Bumaba ang ekspresyon ni Eugene nang makita ang singsing sa daliri nito. Hinawakan niya ang kanyang palso at tinanong, saan mo nakuha ang singsing? Ang singsing na ito ay ang anti-gang singsing na diamante na in-order niya noong ikasal siya kay Samantha. Nagkakahalaga ito ng humigit kumulang $3 million, at ito lang ang pares. Natahimik sandali si Katrina, alam niya ang magiging reaksyon nito. Eugene, sinasabi ng lahat ng nasa labas na homewrecker ako. Ayoko nang maging homewrecker, pero ang tagal na kitang hinihintay, nauubusan na ako ng pasensya. Ikaw, hindi ka nagsisinungaling sa akin, di ba? Hindi inaasahan ni Eugene na ganito ang sasabihin ni Katrina. Madilim ang kanyang mukha habang nagtatanong, gagamitin mo ba ito para takutin ako? Inalis ni Katrina ang kanyang palso mula sa kanyang kamay at pinunasan ang kanyang suit. Eugene, ibinigay ko sa iyo ang 5 taon ng buhay ko. Nangako ka sa akin na papakasalan mo ako pagkatapos mong makipaghiwalay kay Samantha. Kabanata 674. Tinulak ni Eugene si Katrina palayo. Natigilan siya at gulat na napatingin sa kanya. Eugene. Inilabas ni Eugene ang isang kahon ng sigarilyo at inilagay ang isang stick sa pagitan ng kanyang mga labi. Sinindihan niya ito ng lighter at sinabing, kahit gusto kitang pakasalan, hindi ako papayagan ng mga busyay na gawin iyon. Dapat malaman mo iyon, Cathy. Nawala ang ngiti sa mukha ni Katrina. Unti-unti itong nawala habang sinasabi niya, so, nagsisinungaling ka sa akin. Nawala ng pasensya si Eugene sa kanya. Manor, kotse, pera, kaya kung ibigay lahat ng gusto mo, bakit hindi ka pa nakontento? Nanginginig ang balikat ni Katrina. Siya ay nagsimula ng isang relasyon sa 48 taong gulang na si Eugene sa edad na 25, at siya ay naging kanyang, invisible, na kasintahan sa loob ng 5 taon sa isang dahilan lamang. Nais niyang maging asawa nito upang isagawa ang kanyang plano na paghihiganti sa mga chase. Ngunit ngayon, nabigo ang kanyang plano. Nabalisa siya habang sumisigaw, ginagago mo ba ako, Eugene?
Isang sampal ang ibinigay ni Eugene sa kanyang pisngi. Hindi siya nakaiwas sa oras at bumagsak sa sahig. Ikaw lang ay mistress ko. Nananatili ka sa aking bahay, ginagastos mo ang aking pera, at lahat ng iyong ginagamit ay akin. Sino ka sa tingin mo para humingi ng isang bagay mula sa akin? Nanlamig si Katrina sa sahig, tinakpan ang pisngi at hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Biglang tumunog ang bell. Sinabi ni Eugene sa takot na katulong na buksan ang pinto. Nang buksan ng kasambahay ang pinto at nakita ang babae sa labas ng pinto, natigilan ito. Bago pa man makapagsalita ang kasambahay, itinulak siya ng babaeng nakatayo sa labas ng pinto at pumasok sa loob. Nag-iba ang ekspresyon ni Eugene, at lumungkot ang mukha niya. Paano mo nalaman na nandito ako, Samantha? Tumingin si Samantha kay Katrina, na nakaupo sa sahig, at sinabi kay Eugene, ngayong lumala na ang mga bagay hanggang sa puntong ito, natatakot ka pa ba na malaman ko ang tungkol dito? Lumapit si Eugene kay Samantha at hinawakan ang kanyang palso. Sinundan mo ako. Inalis ni Samantha ang kamay niya. Minamaliit mo ako, Eugene. Hindi kita sinundan, ngunit hindi iyon mahalaga sa ngayon. Ngayon ay nakita ko na ito ng sarili kong mga mata. Dahil ginagawa mo ito para sa babaeng ito, bibigyan kita ng pagkakataon. Kailangan mo lang pirmahan ang divorce papers. Sigaw ni Eugene habang nagngangalit ang mga ngipin. Samantha, pumangon si Katrina mula sa sahig. Nanginginig ang kanyang katawan habang sinasabi, Eugene, nangako ka sa akin na papakasalan mo ako pagkatapos mong makipaghiwalay sa kanya. Bakit ayaw mong iwan ang matandang babaeng iyon? Gusto mo bang ilantad ko ang lahat sa pagitan natin? Tumalikod si Eugene at sinampal ulit siya. Hindi na siya nag-effort na pigilan pa ang sarili sa pagkakataong ito, at pinalipad siya sa malayo. Parehong natigilan sina Samantha at Katrina. Pagkaraan ng ilang sandali, tinakpan niya ang kanyang namamaga at namumulang pisngi at sinabing punong-puno ng hikbi ang boses at luhaan ang kanyang mukha, Eugene, 25 anyos na ako, nanliligaw ako sa iyo, at 5 taon na akong mistress. Sinabi mo sa akin na magpatubal ligation dahil gusto mo ng isang anak na lalaki, at hindi ko na kinailangan pang magdala ng isa para sa iyo pagkatapos pakasalan ako. Ngayong naiisip ko na, ako na siguro ang pinakatanga na naniwala sa iyo at Sam-Ire sa buhay ko. Nagulat si Samantha kay Katrina. Hindi niya inaasahan na gagawin talaga ni Katrina at magpapatubal ligation. Ngayon lang niya nalaman kung bakit hindi kailanman nabuntis ni Katrina sa nakalipas na 5 taon. Alam ni Samantha kung gaano kawalang puso at kalupit ang kanyang asawa. Hindi lang si Katrina, kundi lahat ng mga babaeng iyon noon ay walang iba kundi ang mga laruan niya. Ang pinagkaiba lang ni Katrina sa mga babaeng iyon ay gusto ni Katrina na maging asawa ni Eugene, samantalang ang mga babaeng iyon ay gusto lang ng pera niya. Matagal nang pagod si Samantha sa pagtataksil ni Eugene. Dati niyang tinitiis ang malamig na pakikitungo ng kanyang asawa, hindi umimik kapag siya ay umuuwi ng gabi at nananatiling tahimik sa kanyang kalupitan alang-alang sa kanyang anak na si Francisco. Gayunpaman, ngayong nasa hustong gulang na ang kanyang anak para bumuo ng sarili niyang pamilya, napagpasyahan niya na gusto niyang magsarili. Tumingin si Samantha kay Eugene at sinabing, ayusin mo muna ang mga gulo mo. Mamaya na natin pag-usapan ang tungkol sa divorce. Saktong paglingon niya ay umalangaw-ngaw ang galit na boses ni Eugene. Ikaw ba ang naglantad ng iskandalo sa pagitan namin ni Katrina? Kabanata 675. Natigilan si Samantha. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa kanya nang hawakan siya nito sa leeg. Kahit na hindi siya gaanong nagpapuwersa, nakaramdam pa rin siya ng suffocation. Tanong niya, inilantad mo ba ang mga bagay sa pagitan namin ni Katrina para lang mapilitan akong pirmahan ang divorce papers? Tumawa si Samantha. Sa tingin mo ba ako ang may gawa nito? Hindi naman kumibo si Eugene. Sabay pasok ng isang babae kasama ang 2 bodyguard. Siya ay walang iba kundi si Barbara. Natigilan si Katrina nang makita si Barbara. Elena ang pangalan ni Barbara bago ito pinalitan. Walang mas pamilyar sa mukha ni Barbara kaysa kay Katrina. Nakabalik ka na. Walang sabi-sabi na alam ni Eugene na miyembro ng Chase si Elena. Kaya lang hindi niya inaasahan na magpapakita siya rito. Hindi man lang natakot si Barbara nang makita niya si Eugene. Hindi niya pinansin si Katrina at sinabi kay Eugene, nabalitaan ko na hinahanap mo ang taong naglantad ng iyong iskandalo, Mr. Boucher. Matapos marinig ang kanyang sinabi, si Eugene ay tumingin sa kanya nang may pagdududa at sumagot, hindi mo ba naisip na medyo masyado kang chismosa, Miss Chase? Talaga, sa tingin ko ay hindi. Humalaklak si Barbara. Kung tutusin,
Hindi si Mrs. Boucher ang naglantad ng iyong iskandalo, Mr. Boucher. Anong ibig mong sabihin? Humaba ang mukha ni Eugene. Kahit na hindi siya natatakot sa mga chase, hindi siya maaaring mahulog sa kanila ng buo. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang ama, si Richard, ay kasamahan ng lolo ni Barbara sa mga awtoridad. Mahinahong sumagot si Barbara, ako ang may gawa nito. Natigilan si Eugene. Pumangon si Katrina mula sa sahig. Napalitan ng galit ang maganda niyang features habang sumisigaw, so ikaw pala, Yelena. Ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Tinulungan ni Barbara si Samantha na makatayo at tumabi sa kanya. Sabi niya, hindi ko talaga kaya kapag iniwan ng asawang lalaki ang kanyang asawa para sa ibang babae, kaya nagpa siya akong bigyan ng pabor si Mrs. Boucher. Malamig na tawa ni Eugene. Sino ka sa tingin mo para manghimasok sa mga gawain ng pamilya ko, ha? Well, totoo naman na wala akong karapatang makialam sa mga gawain ng pamilya mo, sagot ni Barbara. Pero ang jowa mo ay may kaugnayan sa Chase. I'm sure alam mo naman yun, diba? Natigilan si Eugene. Anong ibig mong sabihin, Yelena? Sigaw ni Katrina na galit na galit. Lumapit si Barbara kay Katrina at sinabing, sa tingin mo ay may hawak ka na magagamit mo para takutin ako, kaya handa kang maging mistress ni Eugene para maging isa sa mga Boucher at makaganti sa Chase. Akala mo ba bibigyan kita ng pagkakataon? Gustong hawakan ni Katrina ang kwelyo niya, pero pinigilan siya ng 2 bodyguard sa likod. Lumapit siya kay Eugene at nagreklamo, nakapaut ang bibig. Narinig mo ba yon, Eugene? Siya ang nasa likod ng lahat. Dapat may gawin ka sa kanya. Gayunpaman, walang sinabi si Eugene. Kahit na matagal na niyang hinahanap ang taong naglantad sa relasyon nila ni Katrina, ang layunin niya ay hindi ang tanggalin ito kundi ang kunin ang huling halaga mula kay Katrina. Kaya lang hindi niya inaasahan na magpapakita si Barbara at umamin ito sa kanyang sarili. Tumawa si Barbara at tumingin kay Eugene na madilim ang mukha. Mr. Boucher, isa ka sa mga Boucher, at sigurado akong ayaw mong magpaloko sa babae, di ba? Yelena. Galit na sigaw ni Katrina sa kanya, anong ibig mong sabihin dyan? Sinasabi mo bang niloloko ko si Eugene? Well, kung ganoon nga, bakit hindi mo ipakita kay Mr. Boucher ang iyong telepono? Sabi ni Barbara habang malamig na nakatitig kay Katrina. Namutla ang mukha ni Katrina nang marinig ang salitang, telepono, sa bibig ni Barbara. Biglang hinawakan ni Eugene ang braso niya. Ano ang nasa iyong telepono? Nanginginig ang katawan ni Katrina, at nag-ewas siya ng tingin. Walang laman sa phone ko. Nagpatuloy pa si Barbara. Wala ba, o natatakot kang ipakita ito kay Mr. Boucher? Ikaw, inikat ni Katrina ang ulo, at natigilan siya nang magtama ang mga mata nila ni Barbara. Walang iba kundi tiwala ang nasa mukha ni Barbara, at para sa kanya ay alam niya ang tungkol sa mga bagay sa kanyang telepono. Nablangko ang utak ni Katrina. Kabanata 676. Laging bitbit ni Katrina ang kanyang cellphone. Hindi man lang niya hinahayaang hawakan ito ni Eugene dahil hindi alam ng iba ang lahat ng sikreto na nakatago sa cellphone. Pinag-iisipan pa niyang ibunyag ang mga sikretong nakatago sa loob ng cellphone na ito para talagang pilitin ni Eugene ang sarili sa isang bagay na ayaw niya. Hindi magiging madali kay Eugene kung magpapasya siyang gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya. Ngunit bakit malalaman ni Barbara ang tungkol dito? Sa pagtingin sa gulat na ekspresyon ni Katrina, mas naniwala si Barbara sa sinabi ni Maisie ngayon. Meron nga sa phone niya na pwedeng gamitin para takutin si Eugene. Hindi rin tanga si Eugene. Na-realize niya ang maliliit na pagbabago sa ekspresyon ni Katrina, kaya't hiniling niya kay Katrina na ibigay ang cellphone nito, ngunit tumanggi si Katrina. Hanggang sa hiniling ni Barbara sa bodyguard na pasunurin siya sa sahig. Mariing lumaban si Katrina. Yelena Chase, ano sa mundo ang sinusubukan mong gawin? Dahil alam mo kung ano ang itinatago ko sa aking telepono, paano mo ito gagawin? Hindi ka ba natatakot na ako ay? Ang kanyang babala ay naputol sa isang tanong. Sigurado ka bang may nakalagay dyan sa phone mo na pwede mong gamitin para takutin ako? Nagulat na naman si Katrina. Inagaw ng bodyguard ang kanyang telepono, pilit siyang tinanong para sa password para ma-unlock ito, unlock ang device, at ibinigay ito kay Barbara. Tiningnan ni Barbara ang listahan ng mga video, gayunpaman, hindi niya pinanood ang alinman sa mga ito ngunit ibinigay ang telepono kay Eugene. Mr. Boucher, gusto mo bang ikaw mismo ang manood sa kanila? Kinuha ni Eugene ang phone. Sumigaw si Katrina, hindi. Sa kasamaang palad, nagtap na si Eugene ng isang video,
at ang hindi matiis na mga boses na lumabas sa loudspeaker ay nagpabigla sa kanya. Ito ay boses nila, maging ang ekspresyon ni Samantha ay nagbago sa sandaling iyon. Mukhang awkward na ngayon. Natigilan si Eugene sa kinauupuan, at ang kanyang aura ay naging mas madilim habang lumilipas ang panahon. Inihagis ni Eugene ang kanyang telepono sa lupa. Inihagis niya ito ng napakalakas kaya nabasag ang screen ng telepono. Ang kanyang mga mata ay tila namumula dahil sa galit habang siya ay lumapit kay Katrina at hinayla ang kanyang buhok ng naghisteryo. Bitch! How dare you record this video secretly? Plano mo bang gamitin ang mga ito para takutin ako sa tamang panahon? Ang mga video na iyon ay walang alinlangan na nagpagalit kay Eugene at tumawid sa kanyang ilalim na linya. Sa sandaling kumalat ang mga video na ito, lalo na ang kanyang reputasyon, maaaring hindi na niya mapanatili ang kanyang titulo bilang isa sa mga Boucher. Kung tutusin, hinding-hindi papayag ang mga Boucher na magkaroon ng ganitong iskandalo na makakasira sa pamilya. Masakit ang anit ni Katrina, at napaluha siya. Walang nagsabi sa'yo na huwag akong pakasalan. Eugene Boucher, walang utang na loob na bastard, ang ginawa mo lang ay paglaruan ang nararamdaman ko. Tumayo si Eugene, itinaas ang paa, at sinipa siya sa ilalim ng mesa. Tinamaan ng sipa si Katrina sa ibabang bahagi ng puso niya kaya napangiwi siya sa sakit habang gumagapang sa sahig at natatakpan ng gulo-gulo niyang buhok ang mukha niyang nalilito. Pinandilatan niya ng masama si Barbara. Ikaw ang may gusto na mangyari ito sa akin. Tumingin sa kanya si Barbara. Ang ginawa ko lang ay patikim lang sa iyo ng sarili mong gamot, di ba? Ilang taon mo nang binyantaan ng tatay ko gamit ang video recording na iyon, at ngayong nawala mo na ang video, ano pa ang gagamitin mo para i-blackmail siya? Walang ibang sinabi si Barbara at iniwan ng Stanford Manor kasama ang kanyang mga tauhan. Tama si Maisie, ang paghihiganti ay hindi nangangahulugan na kailangan nilang gawin ito sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap. Hanggat ipinaalam kay Eugene ang tungkol sa mga sikretong nakatago sa cellphone ni Katrina, malalaman niyang taglay din ni Katrina ang kanyang maruruming sikreto. Kaya, sa halip na gustong malaman kung sino ang gumamit ng mga video para paalisan siya, ang mas inaalala niya ay ang plano ni Katrina na i-set up siya. Dahil dito, hindi na kinailangan ni Barbara na gumawa ng anuman sa kanyang sarili. Gagawin ito ni Eugene para sa kanya maya-maya. Gustong magpaliwanag ni Katrina, ngunit ang sakit na naramdaman niya sa buong katawan ay nagpahirap sa kanya na huminga. Not to mention the panic na pinagdadaanan niya nang makita niya ang malungkot na mukha ni Eugene. Kumapang siya sa paanan ni Samantha at humingi ng tulong sa kanya. Gayunpaman, ang tanging ginawa ni Samantha ay binigyan siya ng malalim na tingin. Pagkatapos ay umatras siya ng ilang hakbang, tumalikod, at umalis. Paakay na sana si Barbara sa sasakyan nang pigilan siya ni Samantha. Miss Chase, manatili ka muna sandali. Lumingon siya at nakangiting hinarap si Samantha. Mrs. Boucher, bumaba ang tingin ni Samantha. Ikaw ang humiling sa akin na pumunta sa Stanford Manor. Ano ang layunin ng pagpapunta sa akin dito para masaksihan ng live ang buong komedya? Kabanata 677. Siya ang naglantad ng eskandalo sa pagitan ni Eugene at Katrina at sinasadyang nagpadala sa akin ng address ng Stanford Manor, na sinasabi sa akin na magkikita sina Eugene at Katrina. Ginawa ba niya ang lahat ng ito para makapunta ako dito para mapanood ng live ang dulang ito? Napangiti si Barbara. Wala akong ibang ibig sabihin. Nais ko lang na masaksihan mo ang eksenang ito at pagkatapos ay pag-isipang muli ang iyong paninindigan sa hiwalayan ninyo ni Mr. Boucher. Saglit na natigilan si Samantha at hindi nagsalita. Idinagdag ni Barbara, gusto ni Katrina na makapasok sa mga tarangkahan ng Boucher at sa pamilya, ngunit hinding-hindi sasang-ayon ang mga Boucher dyan. At hindi ko rin siya papayagan. Dapat ay nasaksihan mo ang kanyang kapalaran ngayon. Walang intensyon si Mr. Boucher na pakasalan siya sa lahat ng ito, kaya kung hindi dahil sa mga pangyayaring ito, tatanggapin na sana ni Katrina ang kanyang posisyon sa buhay at mamuhay bilang may bahay ni Mr. Boucher, habang hindi pa rin tinatapos ni Mr. Boucher ang relasyon nito sa kanya. Napagpasyahan na ni Samantha na gusto niyang ituloy ang diborsyo, at naiintindihan din niya ang implicit message na nakatago sa sagot ni Barbara. Kung hindi nangyari ang mga bagay na ito, talagang ipagpapatuloy ni Eugene panatilihing mistress niya si Katrina. Maraming kababaihan ang umaasa na ang kanilang mga asawa ay babalik sa pamilya pagkatapos na wakasan ang kanilang relasyon sa kanilang mistress. Kaya naman karamihan sa kanila ay piniling talikuran ang ideya ng diborsyo sa huli.
Gayunpaman, ang mga pagkabigo ni Samantha sa lahat ng mga taon ng kasal ay nagtulak sa kanya patungo sa kanyang mga limitasyon. Ang mga pagkabigo na ito ay nagsimula ng maypan mahigit 10 taon na ang nakalilipas. Tiniis niya ang lahat hanggang ngayon para sa kapakanan ng anak, ngunit kahit na hindi siya pumili para sa isang diborsyo, nabubuhay siya ng isang napaka-depresang na buhay noong siya ay naninirahan sa pamilyang ito. Ang kanyang anak at maging ang kanyang biyenan ay parehong kakampi, kaya dahil nabigyan siya ng pagkakataong palayain ang kanyang sarili, bakit niya ikukulong ang kanyang sarili sa loob ng pamilyang ito? Walang nakakaalam kung ano ang ginawa ni Eugene kay Katrina, ang alam lang ay hindi na nakatira si Katrina sa Stanford Manor sa mga susunod na araw. Sinasabing pinalayas siya ni Eugene sa manor at pinagbawalan siya sa lahat ng aktibidad sa Baseburg. Iginiit ni Samantha na makipaghiwalay kay Eugene. Sa kasamaang palad, tumanggi si Eugene na pumirma sa mga papeles, kaya kinailangang lumapit ang kinauukulan. Ang abogado na kinuha ni Samantha ay ang ama ni Jenny, at lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa mga katotohanan na si Eugene ay nagloko, nagpakita ng mga katangian ng karahasan sa tahanan, at nagbanta sa kanyang asawa. Bukod dito, halos kalahating taon nang hiwalay ang mag-asawa, at hindi pa pinangalanan ni Samantha ang anumang termino, at hindi rin niya hiniling ang kalahati ng mga ari-arian ni Eugene. Iyon ay kung paano ang diborsyo ay naipasa ng maayos sa huli. Sa entertainment club, itinaas ni Riley, Barbara, at Maisie ang kanilang mga baso para sa isang pagdiriwang na toast. Ang aking pangalawang tiyahin, sa wakas ay nakakuha na ng diborsyo. Walang imposible basta willing kang mag-effort. Nakakatuwang makita siyang umalis sa hamak na iyon at mamuhay ng masayang buhay ngayon. Inubos ni Barbara ang kanyang baso ng alak, ngumiti, at sinabing, kaya, kailangan nating buksan ang ating mga mata bago natin piliin na magpakasal sa isang tao. At ang kailangan nating gawin ay matuto kay Zay. Natigilan si Maisie ng ilang segundo at saka tumawa. Swerte lang ako. Oo, nakahanap ka ng isang mahusay na lalaki tulad ni Mr. Goldman dahil lang sa swerte mo, ngunit kailangan mo pa ring pakasalan ng lalaking mahal mo. Say, inggit na inggit ako sa'yo. Samandal si Riley sa balikat ni Barbara. Naiinis na itinulak siya ni Barbara. Bakit ka naiinggit sa kanya? Sa tingin ko, hindi rin naman masyadong malabo ang binatang tagapagmana ng mga Lucas. Malungkot ang ekspresyon ni Riley nang mabanggit ang pangalan ni Luis, kaya nilapitan siya ni Barbara. Nagtalo ba kayong dalawa? Hindi. Ibinaba ni Riley ang kanyang wine glass. Ano ba ang dapat pagtalunan? Hindi ko siya date. Engagement lang naman. At saka, hindi niya ako pinakasalan dahil gusto niya ako. Paano mo nalaman na hindi kanya gusto? Napatingin si Riley kay Barbara. Mukhang mas maganda sa akin ang ex-girlfriend niya. Sa totoo lang, ano ang dapat magustuhan sa akin? Baka wala lang siyang pakialam kung sino ang mapapangasawa niya after breakup with his ex-girlfriend. Nagtaas ng kilay si Maisie. Speaking of which, napagmasdan mo na ba ang dati niyang kasintahan? Tumawa si Barbara. Oo, talagang ex-girlfriend niya ang pinag-uusapan ngayon. Nakilala mo na ba ang dati niyang kasintahan? Ano ang kanyang pangalan? Sabihin mo sa amin para matulungan ka naming pag-aralan siya. Kabanata 678. Napatingin si Riley sa kanilang dalawa. Ang kanyang dating kasintahan ay isang sikat na babae, ang kanyang pangalan ay Zyla Mayweather, isang supermodel, at ang kanyang ama ay ang chairman ng Royal Crown Entertainment Co. Napahinto si Maisie. Zyla Mayweather. Parang pamilyar ang pangalan na ito. She then asked, siya ba ang international supermodel na madalas lumabas sa Sheena Jewelry Show? Tumanggaw si Riley. Napangiti si Maisie. Kung gayon alam ko kung sino siya. Pumirma siya ng kontrata sa Lux Ella noong nasa Stoslow pa ako, at siya ang ambassador ng Lux Ella para sa kontinente ng Eurasia. Mapalad akong nakilala siya ilang beses doon sa Stoslow 9 na taon na ang nakararaan. Talagang napakaganda niya. Inilibot ni Riley ang kanyang mga mata. Hindi ba ito isang maliit na mundo? Ipinatong ni Barbara ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Riley, huwag kang panghinaan ng loob. Naghiwalay pa rin sila kahit gaano pa siya kaganda, di ba? Baka ayaw ni Mr. Lucas sa tipo niya. Napatingin si Riley sa kanya. Nagawa niyang makasama siya sa loob ng 6 na sunod na taon kahit na hindi niya ito tasa ng tsaa. 6 na taon. Nagulat si Barbara. Pwede na silang ikasal after being in a relationship for 6 years, so bakit sila nag-break? Tumugon si Riley na may panunuya, sino ang nakakaalam?
Parehong madaming nainom sina Riley at Barbara ngayong gabi kaya naman magkatabi ang dalawa pagkalabas nila ng club. Isang Bentley na nakaparada sa hindi kalayuan ang bumusina at nag-flash ng mga ilaw ng 2 beses. Walang kamalay-malay na itinaas ni Maisie ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang mga mata, tanging ang taong nasa sasakyan ay bumaba sa sasakyan. Nakasuot siya ng itim na trench coat. Ang kanyang makisig na mukha ay mukhang mainit at kaakit-akit kapag siya ay nakatayo laban sa nagliliyab na puting mga ilaw. Tinulak ni Barbara si Maisie. "Oh, nandito na ang asawa mo para sunduin ka." Naglakad pasulong si Nolan at nakita niyang nakasuot ng manipis na damit si Maisie, kaya hinubad niya ang kanyang coat. Itinakip ito sa kanyang mga balikat, at ipinulupot ng mahigpit ang kanyang braso sa kanyang mga balikat. He then suggested gracefully, "Umuwi na tayo ng sama-sama. Ihahatid na namin kayo, medyo lasing na kayo, at mag-aalala si Zay." Ang mga ilaw ng kalye sa gilid ng kalsada ay tumawid sa bintana ng kotse, at ang maliwanag na liwanag at madilim na kadiliman ay magkakaugnay sa may madilim na ilaw na kotse. Umupo si Maisie sa front passenger seat at nilingan si Nolan na nagmamaneho at hindi maiwasang mapangiti. Ang taong ito ay mahusay na kumikilos sa harap ng aking mga kaibigan. Siyempre, ito ay mangyayari lamang sa may amnesia na si Nolan. Sa palagay ko kahit si Riley ay di makikita ang kanyang kahinahunan at pagiging magalang kung maibabalik ni Nolan ang kanyang alaala. Sina Barbara at Riley ay nakasandal sa isa't isa. Half drunk na sila dahil marami na silang nainom. Hinatid muna nila si Barbara sa kanyang asyenda, kung saan lumabas ang kasambahay para sunduin siya, at pagkatapos ay hinatid si Riley sa mansyon ng Hill, kung saan bumaba si Riley sa kotse. Ibinaba ni Maisie ang bintana. "Huwag mong kalimutan ang iyong mga susi. Binibiro mo ba ako? Mukha ba akong klase ng tao na nakakalimutang ilabas ang mga susi niya?" Ikinaway ni Riley ang kanyang braso at hindi nakalimutang lumingon. "Dapat ay magmadali na kayong bumalik. Paalalahanan ang iyong asawa na dahan-dahan sa pagmamaneho." Nakahinga ng maluwag si Maisie nang makita ang paghakbang niya sa looban. Noon ay itinaas ni Nolan ang likod ng kanyang kamay at hinalikan ang kanyang mga daliri. "Paano ako kumilos ngayon?" Napangiti si Maisie. "Very good, makikita mo na pareho silang naiinggit sa akin." Niyakap siya ni Nolan at hinalikan sa noo. "Mas lalong maiinggit sa iyo ang lahat sa Baseburg sa hinaharap." Tumayo si Riley sa pintuan at matagal na may hinahan sa kanyang bag. Gayunpaman, hindi pa rin niya mahanap ang susi matapos maghanap sa loob ng bag sa mahabang panahon. Bigla siyang natahimik, hindi kaya. Nakayuko siya sa lupa at binuksan ang flashlight sa kanyang cellphone para sa ilaw. Sa kasamaang palad, talagang hindi niya nadala ang kanyang mga susi. Isa kang jinx." Malungkot at naiinis na bulong ni Riley. Nang makitang 6% na lang ng baterya ng kanyang telepono, mabilis niyang hinalungkat ang kanyang mga kontak. "Sinong matatawagan ko?" "Oo, Helios." Pagkatapos ng tawag sa telepono, umupo si Riley sa lupa at naghintay. Malamig sa gabing ito ng taglagas, kaya hinubad niya ang kanyang coat at ibinalot iyon sa kanyang sarili. Matapos matulog ng ilang beses, sa wakas ay nakita niya ang isang kotse na nakaparada sa labas. Kabanata 679. Mabilis na tumayo si Riley, dala ang kanyang coat, tumakbo papunta sa kotse, binuksan ang pinto, sumakay sa front passenger seat, at kinabit ang kanyang seatbelt. "Helios, napakabait mo. Alam ko na hindi mo ako pababayaan." Pagkatapos ay lumingon siya para tingnan ang lalaking nakaupo sa driver's seat, at ang nakangiti niyang mukha ay biglang tumigas. "Bakit ikaw?" Tumingin siya sa bakanting upuan sa likod, at walang tao. Naamoy ni Luis ang malakas at amoy ng alak na nagmumula sa kanyang katawan, at hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon habang binababa niya ang bintana ng sasakyan. "Walang oras ang pinsan mo para alagaan ka, hiniling ba ni Helios na pumunta ka?" Nagulat si Riley. Naisip niya tuloy kung bakit kaagad pumayag si Helios nang tumawag siya kanina. Pumayag siya dito nang walang planong pumunta ng personal. "Anong pinsan?" Walang sinabi si Luis. "I'd better call my father para pagbuksan ako ng pinto." Tinanggal ni Riley ang seatbelt at bubuksan na sana ang pinto ng sasakyan. Nakapagtataka, biglang nilock ni Luis ang pinto. At hindi niya ito mabuksan. Kaya naman, tinitigan niya ito ng may takot at pagdududa. "Anong ginagawa mo?" Ngumiti siya. "Saan ka nag-ipon ng lakas ng loob na umuwi ng sobrang lasing sa gabi? Hindi ka ba natatakot na malaman ni Uncle Hill ang kalokohan mo?" "Then nauutol na sabi ni Riley. Talagang hindi siya nang ahas na gisingin ang kanyang ama at hilingin sa kanya na pagbuksan siya ng pinto.
Dalhin mo na lang ako sa pinakamalapit na hotel. Sa sandaling sinabi niya ito, ang screen ng kanyang cellphone ay naging itim, at ito ay automatikong nagsara. Nagtaas ng kilay si Luis. Mayroon ka bang pera para mag-check-in sa isang hotel? Inilabas ni Riley ang kanyang pitaka, binuksan ito, at sinilip ang laman nito. Mayroon lamang $7 at ilang pennies ang natitira. Gumisi si Luis, sobrang hirap mo, ha? Bakit ako mahirap? Inihagis ni Riley ang pitaka sa kanya. Hindi ba dahil sa'yo? 3 taon na akong walang trabaho dahil walang kumpanya sa Baseburg ang kukuha sa akin, salamat sa iyo. Maaari ba akong humingi ng tawad sa iyo ngayon? Ako ay humihingi ng paumanhin. Kasalanan ko ang lahat. Lasing na lasing si Riley kaya hindi na niya napigilan ang sarili kaya umupo siya sa kotse at walang tigil na umiyak. Tinampot ni Luis ang kanyang wallet, inilagay iyon, at sinulyapan siya. Nang makitang hindi niya napigilan ang pag-iyak, nagtanong siya ng may mas kaaya-ayang tono, mayroon akong bakanting trabaho ngayon, gusto mo ba? Nabulunan siya, humikbi, at nagtanong, ano ang trabaho? Tinitigan siya nito. Ang Royal Academy of Music ay kasalukuyang naghahanap ng isang tutor para sa departamento ng katutubong musika. Nagulat si Riley. Ang kanyang umiiyak na mukha ay agad na lumabo, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tinanggihan ang kanyang alok ng walang anumang pag-aalinlangan. Sa ibabaw ng aking patay na katawan. Tanong ni Luis, bakit? Ayoko, ibig sabihin ayoko. Bakit kailangang maraming bakit? Inilayo ni Riley ang kanyang ulo at tumingin sa labas ng bintana ng kotse, maaaring makita ang banayad na emosyon sa kanyang mga mata na namumula. Hindi na umimik si Luis at pinaandar na niya ang sasakyan. Pinaandar niya ang kotse sa malapit na hotel, huminto, at tinanggal ang kanyang seatbelt. Nandito na tayo, makakaalis ka na. Wala siyang narinig na tugon mula sa katabi kaya napakunot ang noo niya at lumingon, nakita niya si Riley na nakasandal sa bintana ng sasakyan, mahimbing na natutulog. Tinitigan siya ni Luis at nakita niyang nakakross arms siya nang hindi namamalayan, kaya hinubad niya ang kanyang blazer at tinakpan siya. Madilim ang ilaw sa loob ng sasakyan, at ilang neon na ilaw ang tumawid sa kanyang magandang mukha, na nagpapawisa. Medyo nakakasakit na ugali na ipinakita niya noong siya ay gising. Ang natitira ay tanging katahimikan at kagandahan. Nagmaneho siya pabalik sa villa ng kanyang pamilya. Hindi pa natutulog ang kasambahay kaya lumabas siya ng kusina nang marinig ang kaguluhan mula sa sala. Natigilan siya nang makita niya si Luis na may buhat-buhat na isang babae. Dahil hindi niya makita ng malinaw ang kanyang mukha, hindi alam ng housekeeper na ang babae ay si Riley. Mr. Lucas, ikaw, gumawa ka ng isang mug ng hangover remedy tea. Inutos ni Luis ang order at dinala ang babae sa itaas. Ang kasambahay ay nagyelo sa lugar sa loob ng mahabang panahon at nalilitong naglakad pabalik sa kusina. Diyos ko, ang young master ay engaged na kay Miss Hill. Paano niya nagawang mag-uwi ng ibang babae? Gayunpaman, maaaring nakahanap na ang young master ng babaeng gusto niya. Ano ang dapat nating gawin tungkol dyan? Ginawa ng kasambahay ang hangover tea at dinala ito sa itaas. Pinuksan ni Luis ang pinto at kinuha ang gamot sa kanya nang marinig ang katok. Salamat. Maaari ka na umalis at magpahinga. Kabanata 680. Pagkatapos ay isinara ni Luis ang pinto. Ang kasambahay ay nakatayo pa rin sa labas ng pinto, nag-aalangan kung dapat niyang ipaalam ito kay Mrs. Lucas bukas. Tumalikod si Riley, napakamot sa pisngi, at hindi malinaw na nagsalita habang natutulog. Umupo si Luis sa tabi ng kama, inilagay ang gamot sa hangover sa bedside table, at tumingin sa kanya. Riley. Hindi siya nagising, kaya tumabi si Luis at tinapik siya sa balikat. Hey, gumising ka. Shut up, shut up. Ikinaway ni Riley ang kanyang mga braso sa kanyang mukha, natama ng kanyang kamay ng hindi sinasadya, at hindi sinasadyang nahawakan ang kanyang kwelyo gamit ang kanyang mga daliri, na natanggal ang isang butones sa kanyang shirt. Ang mga butones ay gamulong sa ilalim ng kama, at hinawakan siya ni Luis sa kanyang mga palso. Riley Hill, ikaw. Pero si Riley pala ay isang lasing na babae na mahimbing na natutulog. Napatitig siya sa mukha na ilang pulgada na lang ang layo sa pisngi niya. At tila nakakalasing ang amoy ng alak na inilabas niya na halos itulak siya sa bangin ng 2 beses na gamulong ang kanyang Adam's apple, at napalunok siya. Agad siyang umupo, kinalma ang sarili sandali, at lumabas ng kwarto. Ipinaalam ng kasambahay kay Larissa ang pangyayari kinaumagahan. Ibinaba ni Larissa ang magazine sa kanyang kamay, at may bakas ng pagkagulat ang bumungad sa kanyang mga mata. Ano? Ang sabi ng kasambahay,
Madam, may kasama nga pala ang iyong master kagabi. Tulad ng alam nating lahat, engaged na nga ang iyong master sa anak ng Hill, pero paano kung nakahanap na ang iyong master ng babaeng gusto niya? Ano ang dapat nating gawin kung mangyari iyon? Tinaikit ni Larissa ang kanyang mga mata. Alam niya ang pagkatao ng kanyang anak. After his breakup with Zyla Mayweather, the daughter of Mr. Mayweather of Royal Crown Entertainment Co., hindi na siya nakahanap ng ibang babae. Hindi naalis sa isip ni Larissa ang kanyang edad. Siya ay labis na nag-aalala tungkol sa pagpapakilala sa kanya ng mga babae sa mga blind date, ngunit nakakalungkot na ang kanyang anak ay hindi nagustuhan ng alinman sa kanila. Kaya, naisip niya ang malapit na relasyon ng kanilang pamilya sa mga Hill. Tamang-tama kung may papakasal niya si Riley sa kanyang anak, ngunit kung talagang ayaw ng kanyang anak, hindi siya maglalakas loob na itulak ito sa kanya ng masyadong malupit. Dahil dito, nabanggit na niya ang engagement 3 taon na ang nakakaraan at hindi pa niya ito binanggit hanggang ngayon dahil hinihintay pa niya ang kanyang anak na magpahayag ng opinyon nito sa engagement. Ang kakaiba ay hindi kailanman tumutol si Luis sa ideya ng kasal na ito. Kaya bakit siya magdadala ng isang babae pauwi ng biglaan? Nagkataon lang na pababa na si Luis, at mukhang haggard ang kanyang kaakit-akit na mukha, marahil dahil hindi siya nakatulog ng maayos. Nagpalitan ng tingin ang kasambahay at si Larissa habang hinailan niya ang isang upuan at naupo na may dalang isang mangkok ng oatmeal ngunit hindi binabanggit ang nangyari kagabi. Tumikim si Larissa at nagtanong, Luis, nakahanap ka na ba ng babaeng gusto mo? Natigilan si Luis sa kinatatayuan at saka naghihinala na nagtaas ng ulo. Ano? Walang pakialam si Larissa kung ito ay masyadong prangka o hindi dahil kailangan niya munang makakuha ng mas malinaw na larawan tungkol sa bagay na iyon, kaya siya ay nagpatuloy ng tame time. I mean, kung nakahanap ka ng babaeng gusto mo, then ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng ating pamilya at ng mga Hill. Maaari akong palaging pumunta at makipag-usap kay Uncle Hill upang makita kung maaari nating kanselahin ito. Tinitigan siya ni Luis, bakit mo ipapakancel ang engagement? Natarante at nagulat si Larissa. Nang makitang walang kaalam-alam ang kanyang anak sa ginawa nito. Nabalisa siya sa sandaling iyon. Kung ayaw mong kanselahin ko ang pakikipag-ugnayan, bakit ka nagsama ng isang babae kagabi? Dahan-daang kinain ni Luis ang oatmeal sa bowl at nagbigay ng casual ng ngiti. Bakit mo naisip na hindi ito kaaya-ayang gawin? Inilapag ni Larissa ang kanyang mga pilak. Luis, wala akong pakialam kung sino ang babaeng gusto mo. Pero dahil pinili mo ang babaeng iyon, dapat kang maglabas ng anunsyo o pahayag tungkol sa inyong relasyon. Not to mention na may engagement ka pa sa balikat mo. Gayunpaman, narito ka, nagdadala ng isa pang babae sa bahay para sa gabi. Paano mo inaasahan na ipapaliwanag ko ito kay Uncle Hill? Umagalpak ng tawa si Luis. Hindi ba matutuwa si Uncle Hill na malaman ang tungkol dito? Ikaw, namumula ang mukha ni Larissa sa galit. Kung ayaw mong i-cancel ang engagement, makipaghiwalay ka sa babae na iniuwi mo kagabi. At kung gusto mong makasama ang babaeng ito, sasabihin ko sa mga Hill ang totoo at bibigyan ko sila ng tamang paliwanag para doon. Kung tutuusin, ang gulo na ito ay nagmula sa walang kwentang anak ko.